Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa mga giliw niyo pong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Isa po ako sa naaaliw at na-addict na ng pakikinig sa mga kwento ninyo. Kaya naisip ko po na ibahagi na rin ang aking kwento. Natututo po tayong lumaban kapag kinakailangan. Kahit ang taong sinasabing mahina ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili. Dahil maaaring lumalabas sa kanya ang taglay na katapangan, lalo na't para sa mga mahal sa buhay. Ako nga ho pala si Victorio, taga-Tarlac at isang magtutubo. Pagsasaka ng mga pananim na tubo ang aking pinagkakakitaan. Dito ko binubuhay ang aking pamilya. Ang lupang sinasaka ko ay galing pa sa aking mga ninuno. Sa mga lolo at lola ko, pinagyayaman ko ito para mabuhay kami ng maayos at marangal. Ganito ko po sisimulan ang aking kwento. Araw noon ng Biyernes, petsa 13 sa kalendaryo. Araw na sabi nila ay malas. Sinasabi ring araw na kung saan ang mga kampo ng dilim ay pagala-gala. Araw din ito na posibleng may kamalasang pwedeng mangyari. Sabi-sabi na naging paniniwala at pamahiin. Nagsisimula ng kumagat noon ang dilim. Naglalakad ako pauwi galing sa bukid na taniman ng tubo na aking sinasaka. Habang naglalakad ako, ay may itim na ibong lumilipad na bigla na lamang humarang sa aking dinaraanan. Nagpaikot-ikot pa ang naturang ibon na parabang sinusundan ako. Nang mapagod sa paglipad, ay humanap ng madadapuan. Sa dami ng mga halamang maaaring dapuan, ay sa balikat ko pa ito dumapo. Dahil hindi pangkaraniwan sa akin ang pangyayaring yun, kaya ikinagulat ko. Kasabay, ang paghawi ko sa ibon na dumapo sa aking balikat. Tinamaan ko ito, kaya alam kong nasaktan siya. Sumakit din ang aking braso na tumama sa katawan ng ibon. Lokong ibon yun ah. Abay sa dami ng pwedeng dapuan dito pa sa balikat ko. Hindi ko nalang pinansin yun at binigyan pa ng kung anong kahulugan. Pero dahil Biyernes at 13 noon, nagkaroon ako ng pangamba. Dalo ko na. Hindi kaya kampo ng dilim ang itim na ibon na yun? Nakaramdam ako ng pagkabahala. Tumayo rin ang mga balahibo ko sa katawan. Mabilis ang hakbang ng aking mga paa. Pakiwari ko kasi ay may kung ano pang pwedeng lumitaw o humarang sa dinaraanan ko at may kung anong mangyayari sa akin sa daan. Tama nga ang kutob ko dahil nagbalik ang itim na ibon na kanina lang ay humarang sa akin. Kaya lang, mas agresibo na siya ngayon. Lumilipad na dumaluhong sa akin at nais na salpukin ang aking muka. Nakaamba ang kanyang mga paa na may matulis na mga kuko. Subalit bago pa ako banggain ng ibon ay yumuko ako. Hindi tinamaan ang muka ko, kaya lamang sa paglingon ko ay nakita kong lumilipad uli ito pabalik. Handa na naman akong salpukin. Nagmamadali kong kinuha ang itak na nakasabit sa bewang ko. Ang gamit kong pantabas ng tubo. Iniumang ko ito pasalubong sa papalapit na itim na ibon. Hindi ko lang basta iniumang ang aking hawak na matalas na itak, kundi inihataw ko yun. Naramdaman ko at narinig ang tunog na tinamaan ng talim ng hawak kong itak.
Nakita kong putol ang isang pakpak nito at bumagsak sa lupa. Kakawag-kawag naman ang isang pakpak ng ibon na naiwan habang nagpupumilit itong lumipad. Kaya lamang dahil iisa na ang pakpak niya, kaya hirap ito na makalipad. Kaya gamit ang dalawang paa ay tumakbo na lamang ang ibon na pasuray-suray hanggang sa ganap ng makapagtago sa kasukalan. Walang yang ibong yun. Gusto pa yata akong bulagin. Akala naman niya uubra siya sa akin. Buti nga sa kanya. Putol ang isang pakpak niya. Dinampot ko ang putol na pakpak ng ibon na naiwan at ibinato ko sa kakawian. Nagliparan ang ibang ibon sa lugar na pinagbatuan ko sa kaputol na pakpak. Nabulahaw ang mga ito. Wala na ang pasaway na ibong itim, kaya ipinagpatuloy ko na ang paglalakad hanggang sa makauwi ako sa aking bahay. Malayo-layo pa ako'y narinig kong tila nagkakagulo sa loob ng aming bahay. Malakas ang boses ng asawa kong si Lusing na tila ba natatakot. Diyos ko, may nangyayari sa pamilya ko. Patakbo kong pumasok ng bahay at gano'n na lamang ang gulat ko sa aking nakita. Magkayakap ang aking mag-ina habang isang ahas ang nasa kanilang harapan. Agad nakita ni Lusing at Donnie ang pagpasok ko ng bahay. Tay, tulungan mo kami ni nanay. May malaking ahas. Gusto kaming tuklawin. Andito na ako, anak. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa ahas na yan. Victoria, mag-iingat ka. Minsan pa'y kinuha sa kaluban ang itak na nakasabit sa aking bewang. Humakbang ako sa lugar na nasa gawing likuran ng ahas. Hahanap ako ng tiyempo para patayin ang hayop na nais tumuklaw sa aking mag-ina. Dinig na dinig ko ang tunog ng ahas. Dahil sa mga bagay na nakaharang sa aking kinaroroonan, ay may naapakan ako na lumikha ng ingay. Kaya naman, bigla ring pumihit ang ulo ng ahas. Nakita niya ako na nasa kanyang likuran. Ako ngayon ang kanyang hinarap. Pero nakahanda ako. Maigpit kong hawak ang matalas na itak. Kaya bago pa ako magawang tuklawin ng ahas, ay naiwasiwas ko ito. Tumama yon sa katawan ng ahas. Dahil sa kapal ng kaliskis ng ahas, ay hindi agad naputol ang kanyang katawan. Subalit nagawa ko siyang sugatan. Lalong naging ulol ang ahas at muli pinagtangkaan akong tuklawin kahit may sugat siya. Diyos ko, Victoria, mag-iingat ka. Nakaiwas ako sa pag-atake ng sugatang ahas. Kaya tiniyak ko na sa susunod kong pagtaga sa kanya ay titiyakin kong mapuputol ko na talaga ang katawan niya. Buong lakas kong sinunggaban ang katawan ng hayop at paulit-ulit kong tinaga ito. Tinaddad ko ito ng taga. Hindi ko man tuluyang napagputol-putol ang katawan ng ahas. Pero natiyak kong hindi na niya ako matutuklaw pa dahil puno na ng sugat ang kanyang katawan. Tay, hindi na gumagalaw ang ahas. Napatay mo siya, Victoria. Ligtas na kami ng anak mo. Patakbong lumapit ang aking mag-ina at yumakap sa akin. Kapwa sila umiiyak at ramdam ko ang panginginig ng kanilang katawan dahil sa labis na takot. Salamat, Victoria. Salamat at dumating ka. Kung di ka dumating, baka natuklaw na kami at hindi mo na inabot ang buhay. Ang galing mo talaga, tatay. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Diyos ko, Victoria. Kinakabahan ako. Saan, Lusing? Sa ahas na umatake sa amin. Alam kong napatay mo siya. Pero may kutob akong hindi ro natatapos ang lahat. Ako man, Lusing. Kaninang naglalakad ako, ay may nangyaring hindi maganda.
May itim na ibon na umatake sa akin. Sinalpok ako. Maigi na lamang at naiwasan ko. Kundi, baka tinamaan ako sa muka at may masamang nangyari sa mga mata ko. Ano po kayang ibig sabihin ng tay? May itim na ibong umatake sa inyo, tapos dito po sa bahay ay may pumasok naman pong malaking ahas. Iba talaga ang kutob ko, Victorio. Nakakabahala. Baka naman nagkataon lang. Alam mo naman na minsan may mga hayop na naliligaw dito sa ating lugar. Pero ang importante doon ay walang masamang nangyari sa atin. Sana nga, Victorio, nagkataon lang. Pilit kong pinapakalma ang kabang nararamdaman ng asawa ko. Saka ayoko ring matakot ang anak ko. Kaya naman, gumawa na lang ako ng dahilan. Pero, ang katotohanan ay may kakaiba kong hinala sa mga nangyari. Kaya, nang tulog na ang aming anak na si Donnie, ay kaming mag-asawa na lamang ang nag-usap. Kaya ba ayaw mo pang matulog, Victorio? Dahil may kailangan ka pang sabihin sa akin. Oo, Lusing. Ayoko kasing marinig ni Donnie ang sasabihin ko. Para hindi matakot ang ating anak. Tungkol saan ba yan? Sa mga nangyari sa akin at dito sa bahay. Ano nga ba yon? Malamang, alaga ng aswang yung ibong itim na umatake sa akin. Maging yung ahas na pumasok dito sa bahay natin. Ano ka mo? Alaga ng aswang? Oo, Lusing. At kinakasangkapan sila ng aswang para tayo'y guluhin at gantian ako. Sigurado ka ba? Kutob ko lang naman yun. Dahil sa pagiging sentensyador ko. Sa ginagawa kong pagpatay at pagiging manunugis ng aswang. Tapos ngayon, ay ibig ka nilang pagigantihan, ganun ba? Tama ka. At nais nilang tiyakin na sa pagganti nila ay mapupuruhan na nila ako. Gusto nilang tiyakin ang kamatayan ko. Ito na nga bang kinakabahala ko simula pa lang? Kaya talagang tutol ako na tanggapin mo ang pagiging sentensyador ng mga aswang na yan. Dahil hindi mabuti ang maaaring ibunga, tulad na lamang nito. Kaya lang nandito na ito, Lusing. Marami-rami na rin ang mga aswang na aking napatay. Ngayon, kami naman ang anak mo nalalagay sa panganib. Kung di ka man nila mapatay, malamang kami ang paghihigantihan nila. Hindi ako papayag na mangyari yon, Lusing. Pero Victorio, hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay kasama ka namin ng ating anak. Alam ko naman yun. Kaya nga nag-iisip din ako ng paraan para kahit wala ako, ay hindi kayo mapakikialaman ng mga aswang. Victorio, ano ang gagawin natin? Anong plano mo? Nakita ko ang labis na pag-aalala sa asawa kong si Lusing. May pagkakataon na gusto kong magsisi na tinanggap ko ang alok na maging manunugis ng aswang. Hindi ko kasi naisip dati kung gaano ito kakomplikado. Kaya lamang, wala nang puwang ang pagsisisi. Nangyari na yon. Isa na ako sa inaasahang sentensyador na ang tungkulin ay tiyakin ang kaligtasan ng aking kapwa-tao. Lalong higit ay ang aking pamilya. Iginagalang at kinikilala sa aming lugar ang pagiging isang manunugis. Yun nga lang, hindi biro ang obligasyong nakaatang sa balikat. Sa pamamagitan ng gampaning ito ay may dagdag kita ako dahil nilagyan ng budget ng aming kapitan ang aking tungkulin. Sapagkat batid niyang hindi yun madali. Sabi nga, ay palaging nasa hukay ang isa kong paa. Anumang oras, kapag nagkamali ako ng diskarte sa pagharap sa aswang, ay tiyak ang aking kamatayan. Ang totoo kasi, ay galing din ako sa lahi ng mga manunugis. Kabilin-bili na ng tatay ko bago siya namatay, ay wag ko na siyang sundan.
Huwag kong tularan ang pagiging manunugis niya dahil isang simple at payak na buhay ang nais niya para sa akin. Hindi ko man gustuin ang pagiging manunugis, ay tila hinahatak ako ng pagkakataon. Dahil nga minsan may mga aswang na umaatake sa baryo at nagdadala ng gulo, at walang sino man ang humarap sa mga ito. Ako lang ang nagkaroon ng lakas ng loob, palibas ay meron akong karanasan. Tapang, lakas ng loob ang aking puhunan at armas na panlaban sa mga aswang. Wala akong anumang anting-anting. Pangarap kong magkaroon, kaya lang kung papaano ay hindi ko alam. Yun na ang simula ng lahat para maging sentensyador ng mga aswang. Saka ang gusto ko rin ay makatulong at maging kasangkapan para mapanatili ang kapayapaan sa aming baryo, ang baryo Santo Cristo. Wala naman akong pinagsisisihan dahil gusto ko na rin ang mga nangyari sa akin. Yun nga lang, hindi na maalis sa asawa ko ang hindi mag-alala. Pati na rin ang takot na madamay sila na siyang unti-unti nangang natutupad. Kaya, mahalagang makahanap ako ng paraan na kahit hindi ako kasama ng aking mag-ina, ay magiging ligtas sila sa mga kampon ng kadiliman. Isang mutya ang kailangan ko para sa akin at sa aking mag-ina. Isang agimat na makatutulong para mawala ang aking pag-aalala. Kaya lang, saan ba ko kukuha nun? Ang tungkol sa ganung problema ko ay bitbit ko hanggang sa aking pagtulog. Hindi ko naman inaasahan na magkakaroon ako ng isang panaginip. Sa aking panaginip ay nasa isang masukal na gubat daw ako. Hindi malinaw sa akin kung bakit ako naroroon. Hanggang isang puting bayawak ang aking nakita. Kakaiba ang bayawak na yon. Kung ang kalikasan ng bayawak ay tumatakbo kapag nakakakita ng tao, ang puting bayawak na yon ay hindi man lang natakot sa akin. Nilapitan ko siya, subalit hindi umalis sa kinaroroonan na tila ba hinihintay pa ang paglapit ko. Nang makalapit ako sa kanya, ay biglang inilabas ang kanyang mahabang dila. Mula sa inilabas niyang dila ay may lumitaw na maliit na bato na tila ba galing sa isang basag na bubog. Dinampot ko yun at pinagmasdang mabuti. Kawangis nga ng isang bubog ang bagay na inilabas ng bayawak gamit ang mahabang dila. Habang hawak ko yun, ay nakarinig ako ng tinig. Ayon sa tinig na narinig ko sa aking panaginip, ay isang uri ng mutya ang inilabas na yon ng puting bayawak. Biglang umalis ang bayawak, subalit sinundan ko yun. Mabilis itong tumakbo hanggang makarating sa isang balon. Lumundag dun ang puting bayawak at tuloy-tuloy na nahulog. Napahinto ako sa gilid ng balon, subalit nakaramdam ako ng puwersa na tila ba hinihila ko patungo sa loob ng balon. Hanggang sa hindi ko na mapigilan ang puwersa at hinigop ako nito papunta sa balon. Nahulog ako sa balon hanggang sa nakita ko ang napakadilim na lugar. Victorio! Victorio! Gising! Gumising ka, Victorio! Ano nangyayari sa'yo? Sa aking panaginip ay narinig ko ang tawag ng asawa ko. Hanggang sa pakiramdam ko'y babagsak ako sa ibaba ng balon nang may humila sa aking paa. Bigla kong nagising, kasabay ang pagkagulat. Doon ko nalaman na isang panaginip lang pala ang pangyayaring yon. Umaga na pala, may liwanag na akong nakikita sa bintana ng bahay. Nasa gawing paanan ko
ang aking asawang silusing at kagat-kagat nito ang aking hinlalaking daliri sa paa. Aray! Anong ginagawa mo, Lusing? Nagugutom ka na ba? At pati ang paa ko ay gusto mong kainin? Ano ba sinasabi mo? Ba't ko kakainin ang paa mo? Eh, ang sama nga ng lasa. May putik pa. Hindi mo man lang hinugasan. Teka, ba't mo nga ba kagat-kagat ang aking paa? Dahil nga binabangungot ka. Ang lakas ng ungol mo. Nagising nga ako eh. Tama ka, Lusing. Binabangungot niya ako. Pero maganda sa simula ang panaginip ko. Paanong maganda? Eh, umuungol ka nga. Parang may masamang nangyayari sa'yo. Kaya nga ginising kita eh. Pero ang hirap mong gisingin kaya kilagat ko na ang daliri mo sa paa. Bakit kaya ganun ang panaginip ko? Ano bang napanaginipan mo? Ikinuwento ko sa aking asawa ang tungkol sa mutya na nakuha ko galing sa isang puting bayawak. Ano ka mo? Puting bayawak? Oo, Lusing. May ibinigay na mutya na magagamit natin laban sa mga kampo ng dilim, sa mga aswang na maaaring puminsala sa atin. Eh, nasaan? Ang alin? Yung mutya na sinasabi mo. Di ba sabi ko nga sa'yo, sa panaginip ko nakita na ibinigay ng puting bayawak yon? Tumagilid ako sa pagkakahiga. Tila may naramdaman akong kakaiba sa bulsa ng suot kong pantalon sa kanang bahagi. May bumukol sa loob ng aking pantalon. Kinapa-kapa ko yon. Naramdaman ko parang may kung anong bato na naroon. Napaisip ako kung ano yon. Sa pagkakaalala ko, ay wala akong isinilid sa loob ng bulsa ng pantalon ko. Ipinasok ko ang kamay sa loob ng kanang bulsa. Nahawakan ko ang bagay na nasa loob nito. Nang ilabas ko ang aking kamay mula sa bulsa at tinignan kung anong bagay ang naroon, ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Ano to? Bubog ba ito? Parang hindi naman yung bubog. Dahil hindi matalas. Hindi kaya isa itong mutya. Parang ganito yung mutya na nakita ko sa panaginip ko. Yung lumabas sa bibig at nasa dila ng puting bayawak. Baka butya nga yan, Victorio. Pero paano nagkaroon ito sa bulsa ng pantalon ko? Panaginip lang naman yun. Pero sabi ko nga sa'yo, may mga putik ang paa mo. Para bang galing ka sa kung saan. Paano nagkaroon din ng putik ang paa ko? Ang alam ko naman ay nagugas ako ng paa bago matulog. Hinilot-hilot ko pa nga gamit yung pamahid na binili ko dahil medyo masakit. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Hindi kaya umalis ka kagabi? Naglakad ka at nagpunta ka sa kung saan. Ewan ko. Hindi ko alam Wala akong maalala. Palaisipan sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Lalo na ang tila bubog na nasa loob ng aking pantalon. Kung talagang ang mutya ang bagay na yon, paanong napunta yon sa bulsa ko? Ang puting bayawak, nasaan kaya ang hayop na yon? Hindi ko maipaliwanag ang pangyayaring yon. Pero hindi man tiyak kung mutya nga ang hawak ko. Ngayon ay nagpapasalamat na ako. Itinabi ko yon sa isang lugar na madali kong makukuha kung kailangan. Nang umagang yon, pagkatapos naming kumain ng almusal, ay naghanda na ako para magpunta sa tubuhan. Maaari nang simulan ang pagtatabas ng mga tubong sinasaka ko. Dahil sa mga susunod na araw, ay maaari nang dumating ang may-ari ng asukarera para bilhin ang mga tinabas na tubo. Kailangan ko nang pumunta sa taniman dahil posibleng naghihintay na rin doon ang iba pang magsasakang mananabas na uupahan ko para maging katulong sa pag-aani ng mga tanim ko. Nakabihis na ako ng damit na pangtrabaho.
Nilapitan ako ni Lusing at iniabot sa akin ang isang bag kung saan nakalagay ang aking baong pagkain. Hindi na kasi ako umuuwi pa ng bahay sa oras ng pananghalian. Malayo-layo rin ang lalakarin ko pauwi, kaya doon na ako manananghalian kasama ang ibang mananabas. Victorio, mahal. Dinagdagan ko na yung baon mong pagkain, ha? Para sa merienda, ay kanin na rin ang kainin mo. Maging yung ulam na adobong manok, ay dinagdagan ko na rin. Salamat, mahal. Aalis na po kayo, Tay. Pupunta na po ba kayo sa bukid? Oo, anak. Tatanghaliin na ako. Baka rin na pa naghihintay ang mga kasama ko. Sasama po ako sa inyo, Tay. Tutulong po ako sa pagtatabas ng tubo. Hindi na, Donnie. Kaya na namin yon. Saka baka mahirapan ka lang. Hindi po, Tay. Kaya ko na po yun. Saka, maliit lang naman po yung karit na gagamitin ko eh. Yung ipinagawa niyo po para po sa akin. Hindi na, anak. Baka sa ibang araw na lang. Dumito ka na lang muna. Samahan mo nanay mo. Pero Tay, tutulong po ako. Gusto ko po eh. Sige na po. Donnie, wag sanang matigas ang ulo. Ang sabi ng tatay mo ay dito ka lang. Lagi na lang ako naiiwan dito sa bahay. Wala namang kasing pasok ngayon eh. Kasi bakasyon na sa school. Wala kasing makakasamang nanay mo rito. Paano? Kung may anong biglang sumulpot dito, sino magtatanggol sa kanya? Saka yung karet na sinasabi mo sa akin, ay maaaring mo magamit yon sa kung anumang nilalang ang mamemerwisyo sa inyo rito. Sige na nga po. Hindi na lang po ako sasama. Kailangan kasi ng bantay dito, anak, lalo na ngayon. Di ba kahapon lang, may kung anong hayop pa ng gulo sa atin? Opo, Tay. Kaya lang, naunahan po ako ng takot eh. Saka hindi ko po nakuha yung karit ko. Sana ako na lang po ang humarap sa ahas na yon. Kayang-kaya ko siya. Kaya nga, kailangan may kasama rito ang nanay mo. Dahil ikaw ang aasahan ko na magtatanggol sa kanya habang wala ako. Sige na nga po. Babantayan ko na lang po si nanay. Para kung may ahas o mabangis na hayop po na biglang dumating dito, malalagot siya sa akin. Tatagpasin ko talaga ang ulo niya. Hinawakan ko ang buhok ng aking anak at ginulugulo ko yun. Paraan ko yun para iparamdam kay Donnie na okay ang kanyang sinasabi. Tumingin naman sa akin si Donnie na nakangiti. Ginantian ko yun ng kindat na lalong ikinalaki ng pagkakangiti ng aking anak. Saka tumalikod na ako para magtungo sa taniman ng tubo. Nang makarating ako sa bukid, ay naroon na ang mga mananabas ng tubo na makakatulong ko sa pag-aani. Nagkwekwentuhan sila na tila ba seryoso sa kanilang pinag-uusapan. Lumapit pa ako para marinig ang kanilang usapan. Napakunot ang noo ko na may pagtataka nang marinig ko ang paksa ng usapan nila. Tungkol yun sa aswang. Talagang lumalaganap na nga ang ginagawang pamemerwisyo ng Kampo ng Dilim sa baryo Santo Cristo. Ayon sa kanilang pag-uusap, hindi man direktang nagpapakita ang aswang, pero alam nila ang mga nangyayari sa baryo dahil may ginagamit sila para magmanman at magsilbing tagapagmasid. Kasama na roon ang pag-uulat sa mga aswang. Mga iba't ibang uri ng hayop na siyang kinakasangkapan ng mga aswang para magsilbing taga-monitor nila. Bigla kong naalala ang ibon na humarang sa dinaraanan ko, maging ang ahas na nanakot sa aking mag-ina. Tama nga ang kutob ko. Hindi lang nagsisilbing tagamanman ang mga hayop na yon, kundi ginagamit din ng mga aswang para guluhin ako. Masama ang plano nila sa akin. Yun ay dahil alam nilang isa akong manunugis, isang sentensyador ng mga aswang na nag-aasik ng lagim sa baryo. Nakisali na rin ako sa usapan ng mga mananabas ng tubo.
ibinahagi rin nila sa akin ang kanilang nagiging karanasan tungkol sa mga hayop na pinaniniwalaan nilang alaga ng aswang. Dahil ang totoo ay hindi lang ito itim na ibon o isang ahas, kundi maaari ring maging pusang itim, asong itim, itim na bayawak, at iba pang hayop sa gubat. Sila ang mga aswang na nagkakaroon ng kakayang utusan at gawing alipin ang kahit nanong hayop gamit ang kanilang kapangyarihan. Kaya ang tanging nasabi ko na lang sa kanila ay doblehin na lamang ang pag-iingat at maging mapagmatsyag sa kanilang mga lakad. Habang kausap ko ang mga mananabas tungkol sa aswang at mga hayop na inaalagaan ng mga ito, ay bigla kong naalala ang tungkol sa aking panaginip. Hindi ko pala nadala ang mutya. Muli ay naisip ko ang isang hiwaga na yon tungkol sa pagkakaroon ng mutya sa loob ng bulsa ng pantalon ko. O baka naman nakakaranas ako ng sinasabing pagiging sleepwalker o taong naglalakad habang natutulog, at nakakarating ako sa gubat at doon ko nakita ang puting bayawak. Kaya posibleng nangyari ang lahat ng yon na inakala kong panaginip. Wala pang maaaring makasagot ng tungkol sa bagay na yon. Pero paano nga ba maipapaliwanag ang tungkol sa mutya na natagpuan ko sa loob ng suot kong pantalon ng gabing natulog ako? Nanghihinayang akong hindi ko yon nadala. Kailangan ko yon, lalo na't lumalala na ang balita tungkol sa aswang at sa mga alaga nito. Niyaya ko na ang mga kasamahan kong mananabas na simulan na namin ang pagtatabas ng tubo. Kumilos na sila para simulan ang trabaho. Habang ako'y nasa bukid at nagtatrabaho, ay hindi rin ako mapalagay. Naiisip ko ang aking mag-ina na naiwan ko sa bahay, lalo na't tila napakadelikado na ng panahon ngayon dahil sa gumagalang panganib. Nay, lalabas lang po ako sandali ah. Saan ka na naman ba pupunta, anak? Makikipaglaro lang po ako. Naiinip po kasi ako dito sa bahay eh. Di ba ang sabi ng ama mo ay dito ka lang para may kasama ako? Hindi naman po ako lalayo eh. Makikipaglaro lang po ako sa mga kaibigan ko. Huwag kang magtatagal ha, dahil maya-maya lang ay kakain na tayo ng tanghalian. Opo, Nay. Kapag nagutom po ako, uuwi rin po ako agad para sabay po tayong kumain. Normal na yon sa isang lalaking may naiwang asawa at anak sa bahay na mag-alala habang nasa trabaho. Tanging hinihiling ko na lamang ay walang masamang mangyari sa aking mag-ina. Nawili naman si Donnie sa kanyang pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pati ang pangako niya sa nanay niya na uuwi kagad para sabay silang kumain ay nawala na rin sa isip niya. Pero ipinaalala yon ng kanyang sikmura na biglang kumalam at kumulo. Naku, nagrereklamo ng tiyan ko ah. Mga tol, bukas na lang ulit tayo maglaro ah. Kailangan ko nang umuwi. Baka naghihintay na sa akin si nanay. Nakalimutan ko na ang oras. Napakamot na lamang ang mga batang kalaro ng anak ko. Lalo na't nagkakasarapan sila sa larong pikpak-boom. Kaya lang, walang magawa ang kanyang mga kalaro dahil kailangan niya nang umuwi. Kaya tumakbo na siya papunta sa bahay. Humahango si Donnie na dumating ng bahay namin. Nag-aalala siyang baka galit na si Lusing at paluin siya ng kanyang ina. Nay! Nay, sorry po. Nakalimutan ko po yung promise ko na uuwi ako kaagad. Paulit-ulit ang pagtawag ng anak ko. Kaya lang, walang sumasagot. Hinanap niya sa loob ang nanay niya. Wala pa rin siyang makita. Lumabas siya ng bahay at dumaan sa kusina. Kaya lang, wala rin ang nanay niya sa likod ng bahay. Nasaan kaya si nanay? Bakit wala siya? Saan kaya siya nagpunta?
Pumasok si Donnie sa aming kwarto. Maayos ang loob nun. Walang anumang kalat. Nakita niya ang mga nakasampay na damit sa sampayan sa likod ng bahay. Kapag ganong nakasampay ang mga damit, ibig sabihin, hindi umalis ng bahay ang nanay niya. Kaya lang, laking pagtataka ng anak ko. Bakit wala ito sa bahay? Hanggang napatingin siya sa may pinto palabas. Naroon ang tsinelas nito. Bakit narito ang tsinelas ni nanay? Pero wala naman siya. Saan kaya yun nagpunta? Napakamot sa ulo si Donnie. Nakaramdam siya ng gutom. Inisip na lang ni Donnie na baka nangapit bahay lamang ang kanyang nanay. Nagbalik na lang siya sa kusina para kumain. Humihilab na ang kanyang tiyan sa gutom. Binuksan niya ang kaldero. Walang bawas ang kaldero. Bagong saing yun para sa kanilang dalawa. Pero nasaan si Lusing? Bakit wala sa loob ng bahay ang asawa ko? Nakaramdam ng takot at pagkabahala si Donnie. Unang pagkakataon yun na hindi niya makita sa loob ng bahay ang ina. Hindi rin niya alam kung umalis ba at saan ito nagpunta. Kahit nahihirapan siyang lunukin ang pagkain, ay pinilit niyang kumain. Paborito niya ang adobong ulam, pero para bang hindi yun malasahan ng anak ko. Nagsisimula ng dumilim nang makauwi ako galing sa pagtatabas ng tubo. Hindi pa kami tapos at maaaring 2 araw pa bago matapos ang pagtatabas noon. Wala ang asawa kong si Lusing nang pumasok ako ng bahay. Nakakapanibago na wala ang asawa ko na sumalubong sa akin. Nakita ko si Donnie na nakatalungko sa upuang kawayan. Malungkot ang muka na tila ba galing sa pag-iyak. Lumapit ako at sa pagbukas ng kanyang bibig, naluluwa niyang binanggit na wala ang nanay niya. Hinanap ko naman po siya, tay eh. Pero wala po talaga si nanay. Paanong wala, Donnie? Basta wala po siya. Nagtanong na po ako sa mga kapitbahay natin. Pero sabi po nila, hindi po nila nakita si nanay. Hindi rin po nila alam kung nasaan. Di ba nandito ka naman sa bahay? Ba't hindi mo alam? Umiiyak siyang nagsalita. Sinabi niya na umalis siya ng bahay at nakipaglaro. Pag-uwi niya ay wala na ang nanay niya. Nagsimula na akong kabahan. Hindi na biro yun na may ilang oras na palang hindi nakikita ni Donnie ang nanay niya. Walang nakakaalam kung nasaan, kahit pa ang aming mga kapitbahay. Saan kaya nagpunta ang nanay mo? Tumayo si Donnie at kinuha ang tsinelas ng nanay niya. Pero tay, nandito po ang tsinelas ni nanay oh. Kung may pupuntahan po siya, dapat suot niya po ito. Lalo lang nadagdagan ang kaba ko. Posibleng may hindi magandang nangyari kay Lusing. Pero nasan siya? Nagsimula nang kumagat ang dilim. Hindi pa rin namin makita ang asawa ko. Kung saan-saan na kami nagtanong ng anak ko. Umuwi na muna tayo, anak. Kahit hindi na po muna tayo umuwi, tay. Okay lang po. Hanapin po natin si nanay. Ilang oras na tayo naghahanap eh. Baka napapagod ka na. Okay lang po ako. Basta hanapin po natin si nanay. Habang naglalakad kami, ay nakarinig ako ng huni ng paniki. Maingay ang paniki na nagpaikot-ikot sa aming ulunan. Tay, ba't ganyan po ang lipad ng paniki? Hindi ko rin alam, anak. Parang may gusto pong sabihin ng paniki, tay. Paano natin malalaman? Hindi naman tayo nakakaintindi ng huni ng paniki. Bigla kong naisip ang tungkol sa mga alaga ng aswang. Posibleng pakawala ito ng aswang at may gustong ipahiwatig. Dahil nakasabit pa sa bewang ko ang patalim na ginagamit kong pantabas ng tubo. Kaya hinugot ko yun
at inundayan ng taga ang lumilipad na paniki. Hindi ko yun tinamaan, pero tila natakot at lumipad papalayo. Paalis na po yung paniki, Tay. Parang natakot po sa ginawa nyo. Baka kasi maputulan siya ng pakpak. Habang pinagmamasdan ko ang paniking lumilipad papalayo, ay pumasok sa isip ko na di kaya may kung anong nilalang ang dumating sa aming bahay at habang nag-iisa si Lusing ay tinangay siya. Posibleng mga pakawalayon ng aswang. Natigilan ako sa naisip kong yun. Maaaring ganun nga ang nangyari. Ibig lang sabihin, tinangay ang asawa ko ng kampon ng dilim. Tay, bakit po kayo natahimik? Ano pong iniisip nyo? Hindi maganda, anak. Ano nga po yun, Tay? Baka tinangay ng aswang ang nanay mo. Katulong ang kanilang mga alaga. Ho? Hindi po pwede yun, Tay. Hindi maaaring kunin ng aswang si nanay. Pero nawawala siya doon eh. Sorry po, Tay. Patawarin niyo po ako. Ba't tumihingi ka ng tawad? May kasalanan ka ba? Opo. Kasi po iniwan ko po si nanay sa bahay eh. Nag-iisa lang po siya ron. Hindi ko kayo pinakinggan, nabantayan ko po siya. Wala kang kasalanan, anak. Ayaw mo rin naman na may masamang mangyari sa nanay mo, di ba? Opo, Tay. Tay, ano pong gagawin natin? Hahanapin natin siya. Kahit saan pa siya dinala ng mga aswang, kailangan makita natin siya para iligtas. Dahil hindi ko rin alam kung paano ako magsisimula sa paghahanap sa aking asawa, kaya niyaya ko muna ang aking anak na umuwi. Masakit sa akin ang nangyari. Pakiramdam ko ay wala akong silbing asawa dahil hinayaan kong kunin ng kung anong nilalang si Lusing. Nakita ang matinding kalungkutan sa muka ng anak ko. Alam kong sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang ina. Pero ayokong gawin niya yon dahil walang may kagustuhan sa nangyari. Halos hindi ako nakatulog nang magdamag na lumipas. Naiisip ko si Lusing kung ligtas ba siya o baka may masama nang ginawa sa kanya. Napatingin din ako kay Donnie. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Alam kong hirap ding makatulog ang anak ko dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Kinabukasan, hindi na muna ako bumalik sa paggapas ng tubo. Sinabihan ko na lang muna ang ibang kasamahan ko para sila na ang mag-asikaso nun. Kailangan hanapin ko si Lusing. Naisip ko ang matandang manghuhula sa aming baryo. Pinaniniwalaan na mahusay siyang manghuhula dahil sa mga nakalipas na panahon ay nagkatotoo ang mga hula niya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na puntahan siya sa kanyang tinitirahang kubo na nasa gitna ng gubat. Isinama ko noon si Donnie at dalawa kaming nagtungo sa bahay ni Tandang Saldo. Nasa labas pa lang kami ng kubo ng matandang manghuhula ay agad naming narinig ang boses nito. Ali kayo! Tumuloy kayo mag-ama! Pumasok kayo sa loob! Nagkatinginan kami ni Donnie. Hindi pa nga kami nakikita ni Tandang Saldo ay alam na kagad niyang dalawa kami at mag-ama na nagpunta sa kanyang kubo. Tay, paano po niyang nalaman na dalawa po tayo? Hindi ko nga rin alam, anak eh. Pero nakakabalib ano? Mukhang mahusay nga siyang manghuhula. Halika na. Telang tabing lang ang nakaharang sa kubo ni Tandang Saldo. Hinawi ko yon at pumasok kami sa loob. Maupo kayong mag-ama. May dalawang upuan sa harap ng isang lumang mesa. Kaya lamang may kadiliman ang loob ng kubo ni Tandang Saldo. Bago pa ako magtanong sa kanya tungkol sa kalagayan ng kanyang kwartong kinaroroonan, tila nahulaan niya ang laman ng isip ko.
Nagtataka ba kayo kung bakit madilim dito sa lugar ko? Opo, Tandang Saldo. Tata Saldo, yun na lang ang itawag niyo sa akin. Sige ho. Pero bakit nga po madilim dito sa loob ng kubo niyo? Takot po ba kayo sa dilim? Tata Saldo? Donnie, nakakahiya kay Tata Saldo ang sinasabi mo. Hayaan mo siya, Mang. Bata yan. Kaya kung ano may isipang itanong, sak itatanong yan. Walang problema sa akin ang tanong niya. Salamat po. Pero pasensya na rin po kayo sa anak ko. Tata Saldo, bakit nga po ganito sa kwarto nyo? Hindi po ba kayo nadidiliman? Sanay na ako dito, iyo. Matagal ko nang nakasanayan ang mamuhay sa dilim. Kaya liwanag na ang turing ko sa dilim. Po, paano po nangyari yun? Naliwanag po para sa inyo ang dilim. Dahil isa akong bulag. Kaya pagkaraniwan na sa akin ng kadiliman, isinilang ako na ganitong kalagayan. Kaya hindi ko alam ang muka ng liwanag. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Isa palang bulag si Tata Saldo, pero kahanga-hanga ang kanyang mga sinasabi. Malakas ang kanyang pakiramdam dahil nahulaan niyang dalawa kami nang dumating sa kanyang tirahan at mag-ama kami. Yung palang ay malalaman mong mahusay nga siya. Alam kong may gusto kang malaman, Amang. Kaya ka napadpad sa aking lugar. Oo, Tata Saldo. Ako nga ho pala si Victorio. At ito naman ho ang anak ko na si Donnie. Wala ang asawa mo. Kaya ang kinaroroonan niya ang sadya mo. Yun ang gusto mo malaman, tama ba? Alam niyong nawawala ang asawa ko, Tata Saldo. Yun ang sadya niyo, hindi ba? Karamihan na nagpupunta rito ay merong hinahanap. Pero nahulaan niyo pong asawa ko nawawala. Dahil nararamdaman ko yun. Sa pagpasok niyo pa lang dito sa loob ng kubo ko, naramdaman ko kagad ang inyong pangungulila at kalungkutan sa inyong mahal sa buhay. Kaya nalaman kong asawa mo ang siyang nawawala. Tama po kayo, Tata Saldo. Sobra na ho kaming nababahala at nag-aalala kung nasaan ba si Lusing. Ibaba mo yung kamay sa mesa na nakatihaya. Sumunod ako sa sinabi ni Tata Saldo. Kinapa niya ang aking palad. Subalit nagulat ako nang bigla niyang ilayo ang kanyang kamay na dumampi sa palad ko. Tila ba napaso ito? Bakit po, Tata Saldo? Ano po naramdaman niyo? Magaspang ang palad mo. Makapal ang mga kalyo mo. Napangiti ako sa sinabi ng matandang manghuhula na kaharap ko. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nais niyang magpatawa sa sinabi niyang yon. Hindi pala sanay humawak ng makapal at makalyong palad si Tata Saldo. Pero hindi ang kagaspangan ng palad mo at kakapalan ng kalyo mo ang dahilan ng gulat ko, Victorio. Kundi naramdaman ko na kailangan mong tulungan ng asawa mo. Biyag siya ng mga kampo ng dilim, mga aswang at alaga nila ang tumangay sa kanya. Tama ka nga po, Tay. Mga aswang po ang tumangay kay nanay. Kung sila nga ang tumangay sa asawa ko, nasaan po siya ngayon? Saan siya dinala ng mga yon? Saka anong kailangan nila sa asawa ko? Gusto nilang magiganti. Yun ang pakay nila. Ginagamit nila ang asawa mo para gantihan ka at parusahan. Dahil siguro sa mga ginawa ko, sa tungkuling nakaatang sa akin. Tama ka, Victorio. Dahil alam ko at nararamdaman ko, nakakaiba ka. Nababanahag ko sa aking balintatao ang ginawa mo sa mga aswang at kanilang mga alaga.
Ang ginawa mong pagpaslang, labis nilang ikinagalit yun. Dahil may mga alaga sila na kanilang paborito na pinaslang mo, Victorio. Kaya ang nais nila'y paghigantihan ka sa pamamagitan ng iyong asawa. Ang pagiging manunugis, ang maging sentensyador ng mga aswang, yun ang punot dulo ng lahat. Gusto ko nang tapusin agad ang pag-uusap namin na yun ni Tandang Saldo. Dahil galit ang nararamdaman ko sa mga nilalang na may hawak ngayon sa asawa kong si Lusing. Victorio, nararamdaman ko ang paghimagsik ng kalooban mo. Kaya lamang, huwag ka sanang magpapadalos-dalos sa iyong gagawin. Hindi yun makakatulong sa iyo. Ang kailangan mo ipag-isipang mabuti ang bawat magiging hakbang mo. Pero gustong-gusto ko na po sila makaharap. Kailangan mailigtas ko sa kanila ang asawa ko. Dahil wala siyang kasalanan sa kanila. Ako may pagkakautang. Ako ang dapat nilang sigilin. Hindi nila dapat idinadamay ang asawa ko. Kampon ng kadiliman ang mga nilalang na yon. Wala silang konsensya. Wala silang pakialam kahit sino pang masaktan. Ang sa kanila lang ay makapaghiganti. Kahit sa paanong paraan. Saan ko sila makikita, Tata Saldo? Sa isang tagong lugar na kung tawagin ay tuyong sapa. Doon ang kuta ng mga aswang. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Mahusay ngang manghuhula si Tandang Saldo. Sadyang may kakaiba siyang kapangyarihan sa panghuhula, samantalang isa siyang bulag. Kaya naman, kailangan kong pagplanuhan ang aking gagawing pagliligtas sa aking asawa. Subalit, ano na nga kayang nangyayari sa asawa ko sa lugar ng mga aswang at mga alaga nito? Hindi ko man alam ang nagaganap doon. Pero nakababahala ang mga bagay na rumirehistro sa utak ko tungkol sa kinaroroonan ni Lusing doon sa kuta ng mga aswang. Maawa kayo sa akin. Pakawalan niyo ako. Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi ko po ang bibig mo. Ang ingay mo. Nakukulili ang tenga ko sa ingay ng bunganga mo. Kung ayaw mo mag-ingay ako, pakawalan mo na lang ako, Tandang Bruha. Hindi Tandang Bruha ang pangalan ko. Ako si Suprema Tasya. Yun ang tawag sa akin. Maawa ka na sa akin, Suprema. Gusto ko nang umuwi sa pamilya ko. Nag-aalala na sa akin ang mag-aapa ko. Pakawalan mo na ako. Masaya ka. Ba't naman kita pakakawalan? Kinuha ka nga sa inyo. Tapos ay pakakawalan kita. Hindi mangyayari yan. Ano ba kailangan niyo sa akin? Para hanapin ka ng asawa mo at sisingilin namin siya sa kanyang maraming pagkakautang. Anong utang ang sinasabi niyo? Hindi mahilig mangutang ang asawa kong si Victorio. Boba! Hindi perang utang ang tinutukoy ko, kundi ang inutang ng buhay. May mga pinatay siyang alaga ko at ng iba pang mga aswang. At hindi namin yung mapapalampas dahil kailangan pagbayaran na yun. Naiintindihan mo ba? Ginawa yun ng asawa ko para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Maraming mga taong piniperwisyo niyo. Isa pa, dahil inatake ng inyong mga alagang mga tao, kaya dapat lang silang patayin. Yan na nga. Ang paborito ko si Riches. Pinatay na. Wala lang ahas na kayakap ko sa aking pagtulong. Dahil pinatay siya ng asawa mo. Kaya dapat lang siyang magbayad. Kaya sa pagdating dito, ng asawa mo para iligtas ka. Dalawa kayong mamamatay at magbabayad.
hindi ko man nakikita, ay batid kong mahirap ang kinaroroonan ni Lusing. Kaya dapat na akong kumilos para iligtas ang aking asawa. Naganda ako ng kailangang gamit sa aking magiging lakad. Ang aking mahabang gulok na gamit ko sa pagtatabas ng tubo, ang tangi kong gagamiting armas. Hindi ko tiyak kung sapat na yon. Pero nananalig ako na magiging sapat yon. Isa pa, hindi yon ang unang pagkakataon na sasagupa ako ng aswang. Subalit kasama sa kailangan kong dalhin sa gagawin kong pagliligtas sa aking asawa ay ang tila bubog na galing sa puting bayawak na ayon sa aking panaginip ay mutya. Subalit hindi ko pa alam ang bisa nito, kaya masusubukan ko kung meron ng katotohanan ang tungkol sa bagay na yon. Nang nakahanda na ang mga dadaling ko, ay naiiyak na lumapit sa akin ang anak kong si Donnie. Tay, iiwan niyo po ba ako dito sa bahay? Siyempre hindi, anak. Dalawa tayong aalis para hanapin ang nanay mo. Talaga po? Kasama po ako? Oo, siyempre. Di kita maaaring iwan dito. Kung iiwan naman kita, ay hindi rin ako mapapalagay. Dahil iisipin ko ang kalagayan mo. Kaya mas mainam na isama na lang kita. Nakita ko ang biglang kasiglahan sa mukha ni Donnie nang sabihin ko na kasama siya sa aking magiging lakad. Kaya nagmamadali siyang umakyat ng bahay para kunin ang kanyang bag na gagamitin na naihanda na rin pala niya. Tayo na po, tay. Nakahanda na po ako. Sa kadala ko na rin po ang tirador na ginawa niyo po para sa akin. Gagamitin ko po ito. Nagsimula na kaming bagtasin ang daan papunta sa lugar na sinabi ni Tata Saldo na tuyong sapa, nakuta umano ng mga aswang kasama ang kanilang mga alaga. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa aming kapalaran pagdating sa lugar na aming destinasyon. Subalit buo ang loob at umaasa kaming mag-ama na maililigtas namin si Lusing. Nagsisimula ng dumilim nang marating namin ang tuyong sapa. Tahimik ang lugar, kaya lalong nakakabahala. May mga makakapal na damong naroon. Tinubuan na ng mga sari-saring halaman ang tuyong sapa. Dito na po ba yun, tay? Oo, anak. Pero hindi pa natin tiyak kung saan dito ang kuta ng mga aswang. Maaaring may nakakubling kuweba rito na kanilang pinagkukutaan. Kaya maghihintay tayo ng konting oras pa. Tiyak na may aswang na makikita tayo rito. Nakahanda na po ang tirador ko, tay. Kapag may nakita po akong aswang, lagot po siya sa akin. Donnie, anak, huwag kang basta-basta kikilos nang di ko sinasabi. Mas mahirap yun. Kailangan maging maingat tayo. Kaya pag-iisipan ko pa ang gagawin natin. Sige po, tay. Hintayin ko na lamang po ang sasabihin niyo. Subalit, ano nga kaya ang tunay na nangyayari sa lugar na kinaroroonan ng asawa kong si Lusing? Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Pero sana nga lang, Kaya kong mahulaan ang mga nangyayari at kung ano ang ginagawa ng mga aswang sa ina ni Donnie. Sabi ko na nga ba, darating ang taong iyon na pumatay sa aking mga kaori at sa aking paboritong alaga. Ano? Andito si Victorio? Kung ganon, hinahanap niya ako. Sabi ko na nga ba, gagawa siya ng paraan para makita ko. Hindi ako pababayaan ng asawa ko. Kaya humanda kayo. Lalong-lalo ka na, Suprema. Hindi mo kaya ang asawa ko. Ang yabang bang magsalita, lasing. Tama ba? Lasing ba ang pangalama? Pero hindi bale. Ano bang pakialam ka sa pangalama? Saka huwag ka mo nang magpapasaya dahil wala ka pang alam sa mga mangyayari. Basta,
Ang tanging alam ko lang ay gagawa ng paraan ang asawa ko para iligtas ako. Kaya kayong mga aswang kayo, lalong-lalo ka na, Bruhang Suprema. Ikaw ang unang-unang mananagot. Huwag mo akong takotin. Saka hindi na matatakot si Suprema Tasya. Hindi ako ipinanganak para maging duwag, kundi isinilang ako para maging matapang at gawin ang misyon ko dito sa mundo. Masama ang misyong sinasabi mo. Kaya hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay, Suprema Tasya. Huwag mo akong pagunahan. At walang sino man ang maaaring humadlang sa aking mga gagawin. Kahit pang ipinagbabalaki mong asawa. Dahil wala siyang magagawa. At kung akala mo ay maliligtas ka na, hindi mangyayari yan. Mga kasama, halika kaya. Lumapit kayo sa akin. Meron akong ipapagawa. Dahil ayoko nang marinig pa ang ingay ng bunga ng babae kita. 2 tauhang aswang ang lumapit kay Lusing at kinalagan siya. Teka lang, anong kailangan niyo sa akin? Anong gagawin niyo? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Wala kaming kaalam-alam sa mga nangyayari sa kinaroroonan ni Lusing sa kuta ng mga aswang. Habang nag-aabang kami sa labas, ay may nakita kaming ilang itim na ibon na lumilipad at paikot-ikot na tila may hinahanap na lugar. Maya-maya pa, dumapo ang 2 itim na ibon sa isang puno. Sa tabi nito ay may makapal at natutuyong mga dahon ng puno. Nakita namin ni Donnie na nagpumilit pumasok roon ang 2 ibon. Tay, nakita niyo po ba yun? Pumasok po dun sa may natutuyong daon ng 2 ibon na paikot-ikot kanina. Oo anak, nakita ko yun. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ang lugar na yun ang daan, papunta sa kinaroroonan ng mga aswang. Yun ang daan, papunta sa kanilang kuta. Tama po kayo, Tay. Yun din po ang naisip ko. Papasok tayo sa lugar na yun anak. Dahil posibleng doon natin makikita ang nanay mo. Bit-bit ang lakas ng loob at tiwala sa aming sarili, maging ang gabay mula sa may kapal, ay magkasama naming pinasok ang lugar na posibleng daan papunta sa kuta ng mga aswang. Makitid ang daan na tinahak namin. Medyo may kadiliman yon, subalit nang makapasok kami sa loob ay isang malawak na lugar ang aming nakita. Tay, ang laki po nitong lugar na to. Maraming mga puno at may mga maliliit na bahay kubo. Hindi ko rin inaasahan na ganitong lugar na ito anak. Napakapangit ng daan papasok. Pero kakaiba at malawak ang loob. Isang lagusan lang pala ang dinadaanan. Papunta sa lugar na ito. Saan po nila kaya ikinulong dito si nanay? Yan pa ang aalamin natin. Tahimik ang lugar. Maaaring nagpapahinga pa ang mga nakatira dito. Tay, baka makita po nila tayo rito. Ngayon ko masusubukan ang dala kong mutya, anak. Ang mutya na nakuha ko sa isang puting bayawak mula sa aking panaginip. Pero sa pakiramdam ko, hindi lang yung basta panaginip, kundi talagang naglakad ako at nakarating sa gubat habang tulog ako. Tay, ano pong sinasabi nyo? Hindi ko po kayo maintindihan, Tay eh. Basta, mayroong kakatuwang nangyari sa akin. Pero wag mo nilang isipin yun, anak. Ang importante ngayon ay masusubukan ko kung papaano gagamitin ang mutyang hawak ko. Sana nga po, Tay. May bisa po ang batong yan na parang bubog. Hindi ko alam kung paano to gamitin eh. Pero susubukan kong isubo ito, baka gumana. Isinubo ko ang tila bubog na mutya. Nasa bibig ko lang ito at namalagi roon. Tay, parang naglalaho po kayo.
Tay, nawawala po kayo. At parang nagiging kaluluwa. Oo nga, anak. Kung ganun, may power nga ang batong to. Magagamit natin to ngayon. Pero ikaw, nakikita kita. Subukan mong humawak sa braso ko o kahit sa damit ko. Ayan po, Tay, nakahawak na po ako sa braso nyo. Pambihira. Unti-unti ka rin naglalaho, anak. Nagiging parang kaluluwa ka na katulad ko. Kung ganun, magiging malaking tulong to sa atin. Magagawa nating harapin ang mga aswang na nagkukubli sa lugar na ito. Makakalapit tayo sa kanila na hindi nila tayo nakikita. Iniluwa ko ang mutya na isinubo ko. Bumalik sa normal ang itsura ko, maging ang anak ko. Hahanap kami ng lugar na pansamantala naming mapagkukublian hanggang sa makahanap kami ng isang tagong lugar. Mula sa aming pinagkukublian ni Donnie ay nakita kong may lumalabas na mga tao sa kubo. Mga taong normal ang itsura na katulad namin. Pero nakikita ko nakakaiba ang kanilang mga mata. May itim ang paligid ng mga mata na para bang hindi natutulog. Saglit na natigilan ang mga taong ito. Alam kong mga aswang sila na nakatira sa kuta na aming kinaroroonan. Saglit silang huminto sa paglalakad. Iginala ang kanilang mga mata na tila merong hinahanap. Gumalaw-galaw ang kanilang ilong at nguso na tila ba merong sinisingot. Tila meron silang naamoy na di pangkaraniwan sa kanila. Tay, ano po nangyayari sa kanila? Parang meron po silang inaamoy sa hangin. Mukhang tayo ang naamoy nila, anak. Matalas ang pang-amoy nila na may ibang nilalang na nakapasok dito sa kanilang teritoryo. Siyak, Itay. Hinahanap po nila tayo. Tama ka. Pero wala kang dapat ipag-alala. Ligtas tayo. Hindi nila tayo makikita. Di ba kanina, naglaho tayo nang gamitin ko ang mutya? Yun ang makakatulong sa atin. Oo nga po pala. Buti na lang po, Tay. Nakakuha ka po ng mutya. Kundi, mahirapan tayong iligtas si Nanay. Pumasok ang mga aswang na kanina lang ay gumagala. Malamang nagsumbong na ang mga ito dahil sa kanilang mga naamoy. Ganun nga ang ginawa ng mga ito. Ipinaalam yon sa kanilang suprema. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Suprema. Amoy na amoy po namin. May nakapasok po dito sa ating kuta. Mukhang tama nga ang sinabi ni Lusengo. Ang babaeng binihag ng mga kapwa nating aswang. Narito ang asawa niya. Ganun po ba, Suprema Tasa? Ganon na ka. Tiyak ililigtas niya ang kanyang asawa. Hindi lang yon ang pwede niyang gawin. Baka may iba pa sa plano. Lalo na't nakapasok na sa dito, sa ating kota. Ano pong gagawin natin, Suprema? Tonto! Hindi mo alam ang dapat gawin niya. Eh di hanapin niyo siya. Gamitin mo ang mga alaga nating mga hayop. Magtulungan kayong lahat para makita siya. Dahil hindi siya basta makakalabas dito. Sige na. Ano pang hinihintay niyo? Kumilis na kayo. Bago pa tayo maulahan ng taong yon. Tsaka mainam din na narito na siya. Sa lugar. Natatapusin natin siya. Para makaganti sa ginawa niyang pagpaslang sa ating mga kauri at mga alaga. Lalo na sa paborito kong si Riquez. Dahil nga nakita at naramdaman namin ni Donnie na nag-uumpisa ng kumilos ang mga aswang dahil naamoy na nila kami. Naganda na rin kami ng anak ko. Muli ay isinubo ko ang mutya para sa tagabulag at nang hindi kami makita ng aswang. Maigpit ko nang pinaalalahanan si Donnie na huwag siyang bibitiw sa pagkakahawak sa akin. Opo, Tay. Hindi ko po kakalimutan yun.
Alam mo naman siguro ang pwede mangyari kapag nakabitaw ka. Makikita ka ng mga aswang at tiyak na mapapahamak ka, anak. Opo, Tay. Lagi po akong hahawak sa inyo. Halika na. Aalis na tayo dito sa pinagtataguan natin. Kailangan na natin makapunta sa lugar kung saan nila itinatago ang nanay mo. Dahil nga sa tagabulag, nabisa ng mutya, kaya nakakagala kami ni Donnie sa lugar na yon. Hindi kami nakikita ng mga aswang na aming nakakasalubong. Kaya lamang, naaamoy nila kami. Pilit kaming hinahanap, yun nga lang, hirap silang kami matagpuan. Samantalang nasa harapan lang nila kaming mag-ama. Tay, parang nababaliw na sila sa pagganap sa atin. Hayaan mo sila, Donnie. Basta kailangan di nila tayo makita. Tay, sa gawi po doon, parang may malaking bahay na yari sa mga kahoy at kawayan. Doon po tayo pumunta para hanapin si nanay. Pinuntahan namin ang itinuro ng aking anak. Tama nga si Donnie. Sa lugar nga na yon, ang pahingahan ng itinuturing nilang Suprema. Tay, wala pa rin po dito si nanay. Pero ito ang huling lugar na hindi pa natin napapasok. Pero wala pa rin dito ang nanay mo. Bakit po kaya? Di po ba biniyag po siya ng mga aswang? Tama ka. Yun ang sinabi sa atin ni Tata Saldo. Pero tay, bakit wala po rito si nanay? Palaisipan sa akin yon. Pinasok na namin ang bawat kubo at lugar na maaaring paglagyan kay Lusing. Kaya lamang, hindi pa rin namin siya makita. Ang naroon sa lugar na huli naming pinasok ay ang kanilang Suprema. Tahimik lang na nakaupo ito. Total, nandito na tayo sa lugar ng kanilang Suprema. Kaya humanda ka, Donnie. Kailangan tapusin na natin ang kanilang Suprema. Baka kung siya ang unang mapapatay, ay matatakot ang iba pang aswang. At ipaalam sa atin kung saan nila itinatago ang nanay mo. Kayo po ang bahala, tay. Mag-iingat lang po kayo. Lumapit ako sa kinaroroonan ng kanilang Suprema. Nakaupo ito at tila nag-iisip. Wala siyang kamalay-malay sa aking paglapit dahil sa tagabulag na aming taglay. Pero nagtataka ko na hindi niya kami naamoy. Inihanda ko ang gulok na pantabas ko ng tubo na gagamitin ko upang paslangin ang Suprema ng mga aswang. Hindi rin nila nakikita ang itak na pantabas ng tubo na hawak ko dahil ang lahat ng bagay na mapapadikit sa katawan ko ay kasama ring hindi makikita. Inihanda ko na ang aking armas para igawad na ang kamatayan sa Suprema ng mga aswang nang bigla na lamang may pumasok na 2 aswang. Suprema Tasha! Okay na ba kayo? Nararamdaman ko may kakaiba dito sa lugar nyo. Ayos lang ako dito. Umalis na kayo at iwan ako. Sigurado po ba kayo? Oo. Kaya wag mo akong alalahanin. Sige na. Iwan nyo na ako at nais kong magpahinga. Gusto ko rin mapag-isa. Kaya wag kayong istamba. Iniwan na ng 2 aswang ang kanilang leader na si Suprema Tasha. Muli akong lumapit dito habang nakahawak sa akin si Donnie para ituloy na ang aking planong pagpaslang sa pinuno ng mga aswang. Kaya lamang, nang handa na ako para tapusin ang Suprema, ay biglang pumasok mula sa isang tagong kwarto si Lusing. Victorio! Victorio, narito ka ba? Andito ka ba, Victorio? Ibang nararamdaman ko. Alam kong narito ka. Napahinto ako sa aking plano nang makita ko ang asawa ko. Pero nakapagtataka na tila wala naman silang masamang ginawa kay Lusing. Hindi siya nakagapos at malayang nakakakilos. Kaya lamang, paano niyang naramdaman na naroon ako? Sa pagkakaalam ko, ay hindi ganun katalas ang pakiramdam niya. Saka bakit tila naamoy niya na may ibang nilalang sa lugar na yon? Victorio, alam ko nandito ka. At may kasama ka.
Ang anak ba natin ang kasama mo? Magpakita ka sa akin. Bakit hindi kita makita? Saka wala namang masamang ginagawa sa akin ng mga nakatira dito. Tingnan mo nga ako, malaya ako. Hindi ako nakakulong. Habang umiepekto sa amin ni Donnie ang bisa ng mutya, ay nagbubulungan kaming mag-ama. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita at narinig. Tay, paano pong nalaman ni nanay na nandito po tayo? Hindi ko nga rin alam, anak eh. Kaya nga nagtataka ako. Ano pong gagawin natin, Tay? Naguguluhan din ako, Donnie. Mukha pong okay naman po si nanay. Saka tignan niyo po, oh. Nakaupo lang po yung suprema ng mga aswang. Wala po siyang ginagawa. Nakatingin lang po kay nanay. Pero, nagtataka pa rin ako. Nasaan na kayo? Victorio! Donnie, anak! Namimiss na kita. Gusto ko makita ka na at mayakap. Tay, miss ko na rin po si nanay. Gusto ko na rin po siyang mayakap. Pero anak, nasa ibang lugar tayo. Tay, di ba okay naman po si nanay? Wala namang masamang nangyari sa kanya. Baka naman po mali lang po ang hula ni Tata Saldo. Baka hindi masama po ang kumuha kay nanay. Biglang bumitiw sa akin si Donnie at patakbong lumapit kay Lusing. Kaya sa isang iglap lang ay nawala ang bisa ng tagabulag kay Donnie. Nakita siya ni Lusing. Yumakap si Donnie sa kanyang ina. Nay! Nanay ko! Miss na miss ko na po kayo. Narito po kami ni tatay para iligtas kayo. Uuwi na po tayo sa atin. Oo anak, uuwi na tayo. Pero nasa lang tatay mo? Ba't di ko siya nakikita? Tay, magpakita ka na po kay nanay. Sabi ko naman po sa inyo okay po siya eh. Hindi po siya biyag ng mga aswang. Hindi naman talaga ako bihag dito. Mababait sila. Nakita niyo naman siguro na malaya akong nakakakilos dito. Hindi nga ako nakagapos. Oo nga po, Nay. Salamat naman po at okay lang po kayo dito. Victorio, pahihirapan mo pa ba kami ni Donnie? Sige na, magpakita ka na. Saka kung nag-aalala ka kay Suprema, nakikita mo siguro siya. Di ba'y nakaupo lang siya at walang pakialam sa atin? Kasi nga, hindi siya masama, gaya ng iniisip ng iba. Sige na po tayo, magpakita na po kayo. Dahil sa naririnig kong pakiusap, ay nagdesisyon akong iluwana ang mutya na nasa aking bibig. Sinahod ko yon sa aking palad at saka isinilid sa bulsa ng pantalon ko. Kaya lumitaw ang aking kabuuan. Nawala ang pagkakaroon ng tagabulag hanggang sa nakita na ako ni Lusing. Victorio! Ikaw nga! Sabi ko na nga ba't nandito ka? Lusing, ano ba nangyari sa'yo? Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan yan, Victorio. Nay, tayo na po umalis dito. Umuwi na po tayo. Uuwi na tayo, Lusing. Hindi tayo maaaring magtagal sa lugar na ito. Alam mo naman siguro kung anong lugar itong kinaroroonan natin. Oo, Victorio. Alam na alam ko ang lugar na ito. Kaya nga umalis na tayo. Baka kumapano pa tayo rito. Nay, tayo na po. Saka sabi niyo naman po, di ba? Hindi naman po masasama ang mga narito. Kaya magpaalam na po kayo kay Suprema para makaalis na po tayo, Nay. Pero, hindi tayo pwedeng umalis. Bakit, Lusing? Gusto bang manatili pa rito? Oo, Victoria. Dahil kailangan ka pang mamatay. Nagulat ako sa matapang na boses ni Lusing. Maging si Donnie ay nagulat din nang biglang bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang ina. Nay, bakit po? Ano po nangyayari sa inyo? Biglang nagbago ang anyo ni Lusing. Naging si Suprema Tasha siya, kaya napaurong kami ni Donnie sa kanya. Mga ugas, at dali ninyong malinlang. Hindi maaari ito. Hindi kasi Lusing. Tay, siya po ang pinuno ng mga aswang.
Agad kaming tumingin kay Suprema na kanina lang ay tahimik at nakamasid sa mga nangyayari. Nagbago ring bigla ang itsura nito. Ang kanina lang nakatauhan ni Suprema ay nagbago at naging silusing. Nagpalit sila ng kanilang anyo. Mahusay ang pagkukunwaring ginawa ko, hindi ba? Napaniwala ko kayong mag-ama. Ibig lang sabihin ay mahusay ako. Pinagmamasdan ko si Lusing. Tila ba tulala ito? Walang reaksyon. Kaya naniniwala kong siya ang totoong asawa ko. Pero anong ginawa sa kanya ng pinuno ng mga aswang? Bakit walang kibo si Lusing? Dahil andito ka na, Victoria. Oras na para sigilid ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kauri ko at sa mga alaga namin. Sa isang iglap ay muling nagbago ang anyo ng Suprema. Naging nakakakilabot siyang aswang. Isang aswang na may mahabang buhok, subalit ang anyo ay katulad ng isang mabangis na asong ulol. Ang mga braso at binti ay humaba na merong matutulis na kuko. Ibinuka pa niya ang kanyang malaking bunganga kaya lumitaw ang matutulis na pangil. Kasunod ay ang pag-angil nito na handang umatake at kami silain. Pero agad kong dinukot sa aking bulsa ang mutya at isinubo yun. Kaya sa isang iglap, nagkaroon yun ng bisa sa katawan ko at nagkaroon ako ng tagabulag. Naglaho ako sa paningin ng aswang. Tanging si Donnie ang kanyang nakikita. Inatake nito ang anak ko. Ngunit bago pa niya ito nagawang sunggaban, ay nahablot ko na ang kanyang braso. Nawakan ko ang anak ko at agad ring naglaho si Donnie. Lalong umungol ng malakas ang aswang. Samantalang namamalaging walang kibo si Lusing. Walang pakialam sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung ano bang ginawa sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Talagang gusto niyo akong paglaruan, ha? Nais niyo akong pahirapan. Hindi kami nakikita ng Suprema. Subalit maririnig niya kami. Hindi ka lang namin pahihirapan, kundi titiyakin namin ang kamatayan mo. 10 ng iyong mga kauri na nandito sa teritoryo nyo. Ang lakas talaga ng loob mo. Hindi mo alam itong lugar na pinasok niyo. Alam ko. Kutain nyo itong kinaroroonan namin ngayon. Kaya nga nasa maling lugar ka, Hagal. Para maging hambog at sabihin papaslangin mo kami sa mismong teritoryo namin. Sinasabi ko lang ang kaya kong gawin. Dahil yun talaga ang dapat sa mga kagaya nyong masasama. Ang tapusin at mawala na sa mundong ito. Dahil salot ang mga nilalang na kagaya nyo. Tignan lang natin kung sino mawawala sa mundong ito. Titiyakin kong mauuna kayo ng anak mo. Lalo ka na lalaking Hangal. Hindi man kita nakikita. Pero nararamdaman ko naman ang presensya mo. Tama ng kakadakdak mo. Dahil ipapatikim ko na sa'yo ang galit ng isang sentensyador para matapos ka na. Sumugod ako sa pinunong aswang gamit ang aking sandatang pantabas ng tubo. Dahil hindi niya ako nakikita, kaya gumawa siya ng diskarte upang lansihin ako. Matalas ang kanyang pakiramdam, kaya patakbo-takbo siya upang hindi ko siya malapitan. Kaya lamang nahihirapan akong kumilos dahil nakakapit sa akin si Donnie. Kaya sinabihan ko ang anak ko na bumitaw muna sa akin upang makagalaw ako ng maayos. Bumitaw si Donnie sa akin at nagkubli siya sa isang lugar. Kaya nakakilos ako ng maayos upang harapin ang suprema ng mga aswang. Hanggang nagawa ko na siyang tamaan ng itak, kaya nasugatan ito. Hindi ito maaari! Hayop ka! Nagsisimula pa lang tayo. Hindi kita papatayin ng biglaan. Kundi uunti-untiin kita para maramdaman mo ang sakit. Para yan sa ginawa mong pananakot
at gulong inihasit mo sa aming baryo. Talagang ginagalit mo ko! Tawagin mo na mga kampon mo, demonyo ka! Para sabay-sabay ko na kayong tapusin. Saksakan ka talaga ng hambog. Pero sa gagawin ko, tignan ko lang kung hanggang saan na ang yabang mo. Bigla siyang lumapit sa asawa kong si Lusing na noon ay tulala at tila walang pakiramdam. Natitiyak ko may ginawa sa kanya ang mga aswang. Inakbayan ng halimaw ang asawa ko. Subalit nanatiling walang reaksyon si Lusing. Hindi man lang natakot sa aswang na umakbay sa kanya. Sige, lalaking buang. Gawin mo ang plano mo. Ituloy mo lang. Pero kikayakin ko sa'yo, hindi mo na maiuwi ang asawa mo. Nagtungo kami ni Donnie sa kuta ng mga aswang para iligtas si Lusing. Pero sa pagkakataong yon, ay mawawalan ng saysay ang ginawa namin pagsugod doon kung hindi namin maililigtas ang aking asawa. Natakot ako sa anumang pinaplanong gawin ng Suprema. Wag! Huwag mo siyang sasaktan. Maawa ka sa kanya. Wala siyang kinalaman sa anumang galit niyo sa akin o sa naging kamatayan ng mga alaga niyo. Ako lang ang may kagagawa nun. Ako lang ang sigilin niyo. Yun naman pala. Natataranta ka kapag tungkol sa asawa mo. Nawawala ang kahambugan mo. Naduduwag ka. Huwag mong gagawa ng masama si Lusing o kahit sino sa pamilya ko. Mahal mo sila. Mahal na mahal. Ganun ba? Oo. Dahil sila ang lahat sa akin. Ang pamilya ko. Sila ang buhay ko. Wow! Ang drama mo pala. Ngayon alam ko na. Alam ko na. Anong alam mo na? Kung ano, ang dapat kong gawin. Hinawakan ng aswang ang leeg ni Lusing. Nakapaikot ang dalawang kamay nito. Isang mahigpit na sakal ko. Tiyak na ko na siya. At bubulagta ang mahal mong asawa. Ha! Mababalo ka na. Hindi mo na siya makikita pa. Kaya uuwi ka ng bigo. Baka isusumpa mo ang sarili mo dahil hindi mo nagawang iligtas ang pinakamamahal mong asawa. Wag! Maawa ka sa kanya. Gusto mong walang mangyari sa kanya? Pwes, magpakita ka sa akin. Huwag mong gamitin ang tagabulag. Magpakita ka. Ipabalas mo ang tapang mo. Hindi maaari. Makikipagmatigasan pa sana ako sa Suprema. Kaya lamang biglang narinig ko ang sigaw ni Donnie. Napatingin ako sa pinagmulan ng tinig niya. Tay! Tulungan niyo ako! Kinukuha ko ng aswang! Nagmamakaawa ang anak ko habang hawak ng dalawang aswang ang magkabila ang braso niya. Ngayon, lalaking buwag. Ano pang ipagbabayabag mo? Hawak namin ang sinasabi mong mahalaga sa'yo. Ang sinasabi mong buhay mo. Kapag pinatay na namin sila, paano yan? Tapos na rin ang buhay mo. Tay! Tulungan niyo po kami! Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga pagkakataong yun. Dalawang taong napakahalaga sa akin ang hawak ng mga kampon ng kadiliman. Magkahiwalay sila ng lugar. Oras na tulungan ko at iligtas ang isa sa kanila. Baka tapusin nila ang isa. Maaaring si Lusing o si Donnie. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Tuliro ang utak ko kung paano ko sila parehong tutulungan ng sabay. Hindi ka na nakapagsalita. Kung talagang mahal mo sila, magpakita ka na sa amin. Lumabang ka ng patas. Huwag ka nagtatago sa hawak mo tagabulag. Bibigyan kita ng 5 segundo para magdesisyon. Magpakita ka o sabay na mamamatay ang mag-ina mo. Alam kong hindi nagbibiro ang Suprema ng mga aswang. 1,
Dalawa! Heto na! Magpapakita na ako sa inyo! Dahil sa pangambang tapusin ang buhay ng pamilya ko, ay napilitan akong iluwa ang mutya na nasa bibig ko. Nawala ang bisa ng tagabulag, kaya nakita na ako ng Suprema. Ngayong nakikita na kita, lalaking hangal. Magiging patas na ang laban natin. May kondisyon ako. Bago ang ating engkwentro, Ano yon, lalaki? layuan mo si Lusing at utusan mo ang mga alagad mong bitiwan ng anak ko. Yun lang naman pala. Sige. Wala na magagawa ang asawa at anak mo. Wala silang kakayahan para lumaban na. Binitiwan ni Suprema Tasha ang aking asawa at umurong siya. Sinenyasan naman niya ang 2 tauhan para layuan si Donnie. Pilit kong kinuha ang atensyon ng anak ko. Nang napatingin siya sa akin, ay inutusan ko siya. Donnie anak, puntahan mo nanay mo. Lapitan mo siya. Kailangan ka niya. Gusto pa talaga ng drama. Donnie anak, inuutusan kita. Sige na, puntahan mo ng nanay mo. Lumapit ka na sa kanya at tawakan mo siya. Sumunod si Donnie sa utos ko. Pero bago ko yun sinabi sa kanya, ay may nabuo na akong plano. Kaya lang, biglang umatake sa akin ang 2 aswang na kanina'y bumihag kay Donnie. Sinugod nila ako. Agad kong inundayan ng taga ang mga ito. Putol ang braso ng isang aswang. Ang isa naman ay nasugatan. Subalit hindi pa rin sila tumigil. Handa nilang gawin ng lahat para patayin ako. Kaya ibinigay ko ang kanilang hinahanap. Muli silang sumugod at minsan pa'y ipinatikim ko sa kanila ang talas ng mahaba kong itak. Hindi lang pantabas ng tubo ang gamit nito ngayon, kundi upang tabasin ang mga kampon ng kadiliman. Tumilapon ang ulo ng isang aswang nang tagpasing ko ito sa leeg. Bumagsak ang katawan habang lumalabas at tumatalsik pa ang dugo mula sa putol na leeg. Samantalang ang katawan naman ito ay kumikisay-kisay habang nakahandusay. Ang isa namang aswang ay ilang ulit kong inulos at bumaon sa kanyang katawan ang mahabang gulok. Lumusot ito hanggang sa kanyang gawing likuran. Sa laki ng sugat sa kanyang tiyan ay lumabas ang lamang loob nito. Saka bumagsak din at kumisay-kisay ang katawan hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay. Galit na galit ang Suprema sa aking ginawa dahil sa pagkamatay ng kanyang alagad. Hayop ka! Ayaw mo talagang tantada ng mga alagad ko! Sabi ko naman sa'yo, lilipulin ko kayong lahat. Alam kong pagdidiskitahan niya ang aking mag-ina dahil sa galit na nararamdaman, kaya mabilis akong kumilos. Patakbo kong lumapit sa kinaroroonan ni Lusing at Donnie. Agad kong isinubo sa bibig ni Donnie ang mutya, kaya sa isang iglap ay naglaho sila ni Lusing dahil sa tagabulag na taglay ng mutya. Donnie anak, umalis na kayo rito ng nanay mo. Sige na. Opo, tay! Yun ang maaari kong gawin para iligtas ang buhay ng aking mag-ina. Ang sa kanila ipagamit ang mutya upang makatakas silang dalawa. Sige na, Donnie. Gawin mo na ang utos ko. Ako nang bahala sa sarili ko. Dahil sa pagkakaroon ng tagabulag, kaya malayang nakakilos si Donnie. Wala pa rin sa sarili at tulala pa rin si Lusing. Pero nagawa ni Donnie na akayin ang ina niya upang makaalis sila sa lugar na yon. Mas mainam na wala sila roon habang nakikipaglaban ako sa pinuno ng aswang. Isa pa, hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ko sa kanila. Kung mapatay man ako, ay mahalagang nailigtas ko ang aking mag-ina sa tiyak na kamatayan. Nang matiyak kong wala na sa lugar na yon, sina Lusing at Donnie, ay inihanda ko na ang aking sarili para harapin ang kampon ng kadiliman. Nakahanda na ako anuman ang mangyari. Wala sa akin ang mutya
dahil dala yun ni Nadoni. Kaya ang tanging gamit ko ay ang itak na pantabas ng tubo. Kailangan kong makaisip ng paraan upang makalabas din sa lugar na yon. Mahihirapan akong harapin ang aswang kung naroon ako sa kanilang teritoryo. Kaya nang sumugod sa akin ang leader ng mga aswang, ay nagpahabol ako sa kanya. Tumakbo ako papalabas. Nakasunod sa akin ang Suprema. Sa lugar na mas malaya akong makakakilos. Doon ako dapat pumunta. Plano mo pang tumakas? Hangal! Hindi ka makakatakas dito. Nagpapagod ka lamang. Sige, habulin mo ako, hayop ka! Pahihirapan mo lamang ang sarili mo. Nang matiyak kong nakalabas na ako, ay hinarap ko na ang Suprema. Kaya lamang ay may ingay akong narinig. Iba't ibang tunog yun. Anong ingay yun? Talagang dinadala mo lamang ang sarili mo sa tiyak na kamatayan. Naririnig mo ba ang ingay na yon? Ano mga yun? Ang mga alaga ko at alaga ng iba pang mga aswang. Mula sa kung saan ay lumitaw ang iba't ibang hayop na alaga ng mga aswang. May itim na ibon, may itim na pusa, may sigbin at iba pang uri ng mababangis na hayop. Pinaikutan nila ako. Sila ang haharap kayo. Sa kanila pa lang, tignan ko kung anong magagawa mo. Mga hayop na kauri nito. Ang nakasagupa ko na. At lahat sila ay napatay ko. Kaya kayang-kaya ko mga ito. Isa-isang umatake ang mga hayop na yon. Kaya para lang akong nagtatabas ng puno ng tubo. Isinasalubong ko sa bawat hayop na lalapit at susugod sa akin ang hawak kong matalas na itak. Naahati ang katawan ng ibang hayop. Bumabaon naman sa katawan ng iba pang hayop ang bawat ulos ko gamit ang itak. Kaya lamang sa bawat napapatay ko ay may pumapalit na hayop. Mukhang hindi sila nauubos. Hindi madaling harapin ang mga ito. Kaya unti-unting nakaramdam ako ng pagod. Samantala, habang nakikipaglaban ako sa mga alaga ng aswang, ay wala kong ideya kung nasaan na ang aking mag-ina. Ang inaasam ko na lang, sana ay nakalabas na sila. Kung saan man sila nagtatago, ang tanging dalangin ko na lang ay ligtas sila. Nandito na kami ni Nanay sa labas ng kuta ng mga aswang. Ligtas na kami rito. Pero bakit ganun? Wala pa rin kibo si Nanay, tulala pa rin siya. Nay, naririnig niyo po ba ako? Nakatingin lang siya sa akin. Ano po bang ginawa nila sa nanay ko? Bakit parang wala siya sa kanyang sarili? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng pinuno ng mga aswang ang kamalayan ng iyong ina, Donnie. Tata Saldo, andito po kayo? Paano po kayo nakarating dito? Di ba bulag po kayo? Oo, pero sabi ko nga sa'yo, sanay ako sa dilim at ang aking tungkod, ang aking mga mata. Andito ako dahil sinundan ko kayo. Ano pong kailangan nyo rito? Ang iyong ama, kailangan niya ang tulong ko. Nakikipaglaban siya sa mga kampo ng kadiliman. Tutulungan niyo po si tatay. Pero paano niyo po gagawin yun? Maraming bagay na puno ng hiwaga at kababalaghan, Donnie. Katulad na lamang ng kakayahan kong maglakbay sa kabila ng kalagayan ko na isang bulag. Tama po kayo, Tata Saldo. Gaya po ng tagabulag na mula po sa mutya na nakakuha po ni tatay. Tama ang hinala ko. Siya ang mapalad na nakakuha ng mutya mula sa puting bayawak. Alam niyo po, ang tungkol doon? Oo, Donnie. Dahil ang puting bayawak ay alaga ng isang engkanto. Mapalad ang tatay mo na siyang napili. Kaya siya lang ang may kakayang tumapos sa mga kampo ng kadiliman. Dahil na rin sa tungkuling nakaatang sa kanya. Ibigay mo sa akin ang mutya iyo. Akin na. Bakit po? Kailangan niya ng iyong tatay para matapos niya na ang kanyang misyon. Ako na ang maghatid sa kanya sa lugar kung nasaan siya.
Sigurado po ba kayo, Tata Saldo? Oh, Donnie, magtiwala ka sa akin. Patuloy ang aking pakikipaglaban sa mga alaga ng aswang, kaya lamang nagsisimula na rin akong manghina dahil halos maubos na ang mga hayop na aking nakakalaban. Pinanonood lang ako ng Suprema na tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Naaaliw siyang panoorin ang pakikipaglaban ng mga alaga niya. Nagbalik na noon sa pagiging tao ang Suprema mula sa anyo ng nakakatakot na aswang. Malapit na. Konting-konti na lang. Matatapos na ang yabang mong lalaki ka. Mula sa likuran ko ay hindi ko inaasahan ang biglang pagsulpot ni Tata Saldo. Dala niya ang mutya na kinuha niya kay Donnie. Walang nakakita sa kanya dahil ginamit niya rin ang mutya para magkaroon siya ng tagabulag. Tata Saldo, ano ginagawa niyo rito? Paano kayo nakarating dito? Sa kanaan tungkol sa mga tanong mo, Victorio. Heto, mutya. Kailangan mo ito para matapos na ang dapat mong tapusin. Agad kong kinuha ang mutya sa palad ni Tata Saldo at isinubo yun. Kaya sa isang iglap ay naglaho ako. Samantalang si Tata Saldo naman, gamit ang kanyang tungkod, ay nakita kong nakikipaglaban na rin sa mga hayop. May kakaiba kay Tata Saldo na hindi niya nasabi sa akin nang minsang magpunta kami sa kanya. Subalit noon pa ay ramdam kong hindi siya pangkaraniwan. Gamit ang itak na pantabas ng tubo at sa tulong ng mutya na isinubo ko, ay nagbigay ito sa akin ng kakaibang lakas. Kaya lang, hindi pa rin nauubos ang mga hayop na umaatake sa akin. Gayon din kay Tata Saldo. Hindi ko alam kung bakit. Tila wala silang pagkaubos. Kung saan man yun nanggagaling, ay hindi ko alam. Bakit ba hindi maubos-ubos sa mga hayop na ito? Sabi ko naman sa'yo, mapapagod ka lang. At ang kapuguran mo, ang tatapos sa'yo. Hindi mangyayari yun! Victorio, isa lang ang maaari mong gawin para tumigil ng pag-atake ng mga alaga ng aswang na hindi nauubos. Ano ho yun, Tata Saldo? Tapusin mo ang pinakapinuno, ang siyang pinanggagalingan ng lahat! Agad kong naintindihan ang ibig mangyari ni Tata Saldo. Dahil hindi ako nakikita ng Suprema ng aswang, kaya nakalapit ako sa kanya. Pero naramdaman yun ng Suprema at agad siyang kumilos upang umiwas. Napakalakas ng pakiramdam mo, hayop ka! Akala mo yata'y maiisaan mo ko. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka rin. Dahil ngayon, hindi na ako nag-iisa. Dahil dalawa kaming tatapos sa'yo. At nag-imbita ka pa ng matandang hukloban. Hindi mo pala talaga ako nakikilala, Tasha. At di ko inaasahan na magkikita pa ulit tayo. Kilala mo ko? Sino ka bang matanda ka? Hindi mo nakilala ang isang bulag na ipinapatay mo dahil sa inggit. Sa paghahangad na makuha ang yaman ng tatay natin. Dahil inisip mo na sa akin yun ipapamana sapagkat mas paborito niya ako sa ating dalawa na parehong ampon. Sandali lang. Ikaw si Rosaldo. Ngayon, nakilala mo na ako. Ibig sabihin ay buhay ka pa. Oo, Tasha. Iniligtas ako ng isang ermitanyo na sinubukan mo kong ipadukot at dalhin sa gubat para doon ay patayin. Tignan mo nga naman. At nabuhay ka pa pala. Dahil may ibang plano sa akin ang tadhana. At ikaw naman, talagang pinangatawanan mo na ang pagiging masama. Pinili mo pa ang maging aswang at maging kampon ng kadiliman. Dahil ito gusto ko. Ang maging pinuno, maging malakas at magkaroon ng kapangyarihan. Dahil yon ang makapagpapasaya sa akin. Pero matatapos na yan, Tasha. Dahil ang taong kaharap mo ngayon ang siyang tatapos sa kasamaan mo. Ang mananabas na si Victorio ang tinutukoy ko. At tutulungan ko siya para matiyak ang kamatayan mo gamit ang aking tungkod na galing sa ermitanyong tumulong sa akin. Hindi na dapat pa binubuhay ang mga kagaya mo.
Tinaas ni Tata Saldo ang hawak niyang tungkod. May dumaloy ditong kuryente. Papunta sa katawan ng Suprema ng mga aswang. Nanginig ang kanyang buong katawan. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong yun para ipataw na sa kanya ang kanyang katapusan. Ibinaon ko sa nanginginig niyang katawan ang hawak kong bulok. Lagpas yun hanggang sa kanyang likuran. Biglang nagbago ang anyo ng Suprema. Naging aswang ito at umatungal pa ng malakas habang nakabaon sa katawan niya ang mahabang gulok. Nang mawalan ng buhay, ay bumalik sa dating anyo na isang matandang babae. Ang mga hayop na kanina ay umaatake sa amin ay kasamang nanghina at nawalan na rin ng buhay. Ibig lang sabihin, ang lakas ng mga ito ay nagmumula lang pala sa lakas ng Suprema. Ngayong wala na siya at tuluyan ang napatay, tapos na rin ang lagim na inihahasik ng mga aswang at ng mga alaga nito sa baryo ng Santo Cristo. Umalis na kami ni Tata Saldo sa lugar ng mga aswang at pinuntahan ng aking mag-ina. Maayos na rin ang kondisyon ni Lusing. Ganap na siyang nakalaya sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng Suprema ng mga aswang. Puno ng pag-asa ay umuwi na kami sa aming bahay. Nagbalik na rin si Tata Saldo sa kanyang destinasyon. Subalit alam namin na hindi yun ang huli naming pagkikita at pagtutulungan. Dahil maaaring maulit yun kapag may kampon na naman ng kadiliman na muling manggugulo at maghahangad ng kapahamakan sa baryo ng Santo Cristo. Sa kabila ng ligalig at kaguluhan, lagi tayong umasa na ang lahat ng ito'y may hangganan dahil ang mga taong naghahangad ng kabutihan at kapayapaan ay laging nariyan upang ito'y ipaglaban. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli at pagpalain po kayo ng Diyos na may kapal.